Yahoo! Magandang buhay mga kuya, mga ate. Ito pa rin si Kuya Miramoto, ang rider na hindi mahilig mag-ride. Kamusta kayo? Ako, ito, tamad na tamad pa rin. So ayun nga, tulad ng pinangako ko sa inyo last time, ngayong episode 2, i-share ko na sa inyo ano-ano nga ba yung mga unang nagustuhan ko kay Honda ADV 160. Pero bago yan mga kuya, mga ate, intro. Pasok mo muna yan. Eto na nga, story time muna tayo. Nung time kasi na naghahanap ako ng bagong motor, may mga bagay akong kino-consider syempre. Like, upgrade ng CC kasi 125cc nga lang yung gamit ko that time. Tapos, syempre yung brand at yung overall looks ng isang motor. Tapos ayun, kaka-browse ko ng YouTube, Facebook, may ilang motor din tayong pinagpilian. At sa ending, si Honda ADV 160 nga ang nagwagi sa puso natin. Yun. So, unang-una sa listahan ko ng mga nagustuhan ko kay Honda ADV 160 ay yung kanyang windshield. Actually, pangarap ko kasi dati pa yung motor na may windshield. Tapos, plus pa yung adjustable siya. At may kalakihan na rin na kahit papano nakakatulong talaga para at least mabawasan yung hangin na nakakasalubong ng mukha at katawan natin habang nagmamaneho tayo. Tapos, pangalawa is yung suspension niya. Bilang Showa brand na nga siya, at alam naman natin na subok na brand na rin ito pagdating sa mga suspension, no? May mga nakikita kasi akong reviews or comments na matagtag daw yung suspension nila. Pero ako personally, wala akong issue sa stock ng shock ng Honda ADV 160 natin. Dahil din siguro galing ako sa mga lower CCs. So, na-appreciate ko talaga yung comfort na binibigay nitong Showa shock ng Honda ADV 160. Itong pangatlo, handlebar. Tulad nung sa windshield kanina, pangarap ko rin talaga ang isang motor na naka-handlebar. Ewan ko ba, pero super na in love talaga ako sa handlebar nito na ADV 160. Premium looking kasi siya. Tapos, saktong-sakto pa sa akin yung size niya at wala talaga akong ngawit na nararamdaman sa mga biyahe ko. Pangapat, yung taillight niya. Gandang-ganda rin ako sa taillight nitong Honda ADV 160. Sexy back talaga. Yung visibility niya sa umaga man o sa gabi, hindi talaga siya nawawala. Sporty looking na rin siya para sa akin, pero nandun pa rin yung pagka-brusco niya. So lastly, ito, hindi ko talaga inaasahan. Yung gas consumption niya, hindi na rin masama. Based sa mga reviews na nakita ko before, ang average gas consumption ng Honda ADV 160 ay 45 kilometers per liter. Though ako personally, hindi talaga ako palabantay kasi ng gas consumption. Kasi nga, tamad naman ako mag-ride. Pero, nung inakyat ko kasi ito sa Baguio last year, nag full tank lang ako ng isa papunta at isang full tank din pa uwi. Tapos may tira pa yung gas ko pagka uwi ko dito sa Quezon City ulit. So tingin ko hindi na talaga siya malakas sa gas kahit medyo malaki siya na motor. So ayun, sana makatulong itong video na to, no, sa mga kuya o ate natin dyan na currently consider nila itong Honda ADV 160 as bago nilang motor. Promise, hindi kayo magsisisi dito sa motor na to. So, kung di naman labag sa kalooban nyo mga kuya, mga ate, paki-like naman ang video na to. I-comment nyo na rin kung may gusto pa kayong malaman about ADV 160 at pag-usapan natin yan. Subscribe na rin kayo please para madagdagan na ang ating million na subscribers. Alright, hanggang dito na lang. Ako ulit si Kuya Mira, ang rider na hindi mahilig mag-ride. Outro, pasok mo na yan. Bye-bye!